Ayan, so hello guys. Share ko lang tong ating yung customizer ng PUWiFi kung paano siya gamitin. So meron ako ditong test site. So saan na yung test site ko? Ito yung test site ko, naka-default lang siya. So try natin. Ayan guys, yung default niya is matagal siya mag-load or mabagal. Kahit yung ibang custom portal ganun din. Pero yung kay PUWiFi, yung customizer niya or yung custom portal niya is mabilis lang siya mag-load. Ayan, tagal niya mag-load. Yung default. So, ayan, naka-default siya. Tapos, pag nag-custom portal ka naman, yung may mga nagbebenta ng customized portal, may limit lang siya na 2 MB si Omada. So, let's say, try natin itong i-upload na custom portal na to dito sa Omada. So, ayan guys. Failed to upload to this portal page. Please import the page file that is no more than 2 MB. So, di siya pwede guys na 2 MB plus. Pero sa PUWiFi, yung custom portal ko, wala siyang 2 MB limit. So, meron ako ditong mga background images. Ang total niya is 3.2. So, i-try natin guys yung customizer. So, ito guys yung default na pinaka-base na design niya. Ayan. So, pwede ka dito maglagay ng kung anong gusto mong ilagay sa portal mo. So, meron dito mga options. May tabs dito yung theme, brand, additional details, rates, tsaka yung add-ons. So, start tayo dito sa theme. So, dito, meron tayong ditong template para dito sa slider. Pwede tayo mag-upload dito ng 5 images. So, ayan. Try natin. I-upload natin itong kwan. So, bali, total niya is 3 MB. Tignan natin kung ma-bypass natin yung 2 MB limit ni Omada. So, ayan. Upload ko na siya. Save. Try natin save. Ayan guys, meron na siyang mga background. Pwede mo adjust yung background blur. Pwede siyang para mas malinaw. Then, pwede siya gawing image slider. Ayan, sa taas. Tsaka yung theme color mo, andito, pwede mo siyang palitan. So, let's say, theme natin is, let's say, purple. Ganyan. Tsaka blue. Ayan. Tapos, pwede natin palitan yung background din nitong white na to. Let's say, ayan. Ayan. Pwede siyang i-adjust kung ano yung gusto yung design. Then, lahat ng changes natin guys, automatic na magre-reflect dito. Kaya, madali lang siya i-edit. Or, very user-friendly yung ating customizer. So, pwede tayo maglagay dito ng, kung wala tayong logo, pwede tayo maglagay ng brand name nyo. Let's say, PUWiFi. Then, may mga options dito ng logo font. Pwede nyo din palitan. Ayan. So, yan guys, nakikita nyo, automatic siya nagre-reflect sa ating preview. Ayan, pwede nyo adjust. Then, since meron akong logo, so yung logo ko dito. Ayan. Then, pwede nyo din siya adjust. Ayan. So, let's see yan.
Then sa additional details, kung ano yung gusto nyong, let's say dito sa header text, footer text, kung ano yung gusto nyong mag-display dito sa taas, then dito sa bottom. So let's say welcome to, ayan, palitan yung, then pwede yung palitan din yung color, let's say pink or green, nakikita. So white na lang, or alisin nyo na lang yung color, nawala tuloy. Set na lang natin ng white, so di siya namabasa dito. So for improvement, kailangan siya makita. Then sa footer, let's say gusto mo kunwari copyright, or anong gusto yung tagline, download all you can, browse all you can. Then sa rates, yung wifi rates natin, let's say magad tayo dito ng 5 pesos for 4 hours. Lagyan natin ng, let's see, then ito, pwede siyang i-preview dito, click nyo yung promo rates. Ayan, kung may data limit, let's say 4 GB, ayan, then 10 pesos 10 hours, let's say ganyan. Then kung walang limit, ayan, leave nyo lang. Then 1 day o 1 peso, 20 pesos 1 day. Ayan, let's say 10 GB. Then sa kwan, dito sa rates display, pwede nyo din siyang palitan kung gusto nyo inline or magpa-pop up siya. So dapat wala na tong promo rates button. Pero pag sinave ko siya, magkuha na siya. Bali yung sa pag auto preview lang, hindi ko pa siya na-update. Ayan, wala yung button dito. Ayan, palitan natin siya ng pop-up. Then sa add-ons, ayan yung add-ons natin. Meron pa rin tayo ditong KLCIS link. Shout out kay Sir Kit, inspiration ng PYPI e-wallet. Then kalitan naglagay dito ng talk to para sa chat feature. Ayan. Ano pa ba? Then save ko na guys. Explore nyo na lang yung mga gusto nyong ilagay dito. Then download natin. I-upload natin siya sa Omada. Ayan, 47. So upload ko siya dito. Diba guys, kanina nag-error siya na 2 MB limit. So sa atin, nag-upload tayo ng madaming images. Pero, ayan, pakita ko ulit, nawala. Ayan, uploaded siya na walang error. So, yung file natin is, ayan, 1.2 MB lang siya. Pero may mga images yun na laman. Kasi yung mga resources is kukunin sa website ko. Kaya, mabilis din siya mang-load. So, save natin. Then, ayan, nag-expire na yung aking pang mirror. Ulitin natin.
So, try natin yung hindi pa pala. Minalimutan ako. Kailangan natin maglagay ng free authentication access. So, ito yung steps. Punta tayo dito. Ayan. So, first is, download natin siya. Then, lalagay natin yung free authentication sa Omada. Punta tayo sa authentication, access control. Then, i-add natin yung dito sa pre-authentication access, add natin yung itong URL or IP address pala. Then, URL yung PUWiFi site. So, kailangan to guys para mag-load yung ating resources na galing sa website. Then, save. Then, huwag kalimutan na i-apply. Ayan. Then, check natin yung sa portal settings. Dapat naka-disable din guys yung HTTPS redirection. So, naka-disable naman siya. So, test na natin yung ating portal. Then, sign in. So, ayan. Ang bilis lang guys mag-load. Kahit meron siyang madaming images, saka over siya ng 2 MB. So yan, nakita nyo. Then, ano ba? Punta lang sa dashboard, PUWiFi, portals. So after guys nung initial setup, lahat ng changes natin, automatic na siya magre-reflect sa portal natin. So, let's say, try natin palitan to. Gawin natin red. Then, ito gawin natin green. Ayan. Pag save natin, kahit di na tayo mag-upload ulit ng ating portal, automatic na siya mag-reflect doon. So, i-refresh ko yung portal ko. Wala na tayong ibang ginawang steps. Ayan. Automatic na siya mag-reflect. So, kita nyo guys, ang bilis nilang mag-load. Then, ayan. So, para pakita ko sa inyo kung talagang legit yung portal natin, magawa tayo ng test voucher or maglagay tayo. Ayan. Wait, nawala. Keyboard. 064495. Ayan. So, connected na tayo. Baka may bold dito. Tingnan ko. So, post fast.com. Ayan, meron siyang internet. So, yan guys. Bilis lang niya ng set up. So, ito wala pa siyang e-wallet dito. Pero pag inactivate ko yung e-wallet niya, may lalabas na dito na e-wallet option. So, for next video na guys. Thank you. Hello ulit guys. Nakalimutan ko i-mention na yung yung portal customizer. Meron na siyang mga free features na available lang kay PUWiFi. So, ito. Pag nag-avail kayo ng customizer, pwede nyo rin gamitin tong yung custom clients monitoring ni PUWiFi. So, ayan siya. Para na siyang monitor ng ComShop. Ayan. Kita yung mga connected, kung saan siya connected, yung signal strength, then yung ginamit nila na voucher code, tsaka yung remaining time nila. So, kung titignan nyo yun sa Omada, walang ganun si Omada. Makita nyo sa clients, ganito lang siya. Ayan. Walang nakalagay ko anong voucher, kung kailan siya mag-expire, or ilang hours na lang yung remaining niya.
So, kung ito, let's say gusto mo siyang i-check kung ano yung ginamit niyang voucher, kailangan niyo pang pumunta sa hotspot manager tsaka i-check siya dito. So, ayan. Ito yung voucher niya. Pero dito sa clients monitor ni PYFI, automatic andito na siya. So, madali na guys mag-monitor ng clients niyo. Ayan. Dito yung authorized, yung naka-pre-authenticate, then yung mga pending. Ayan. Then kung ano yung mga ginamit nito na mga voucher codes. Ayan. Then another na free na din sa portal customizer is ito yung custom voucher manager ni PYFI. So dito pwede na kayo mag-add ng voucher settings. So di ba guys, pag gagawa tayo ng voucher, every time na gagawa tayo, kailangan yung ilagay lahat ng details dito. So kailangan mo pa mag-double check kung tama ba yung mga nilagay mo. So dito, since naka-voucher settings na siya, pag na-save mo na yung voucher settings mo, ito yung mga options dito. Yung options dito sa Omada, nilagay ko dito. Then, save mo siya. Then, ito yung niya, yung mga voucher settings. So, pag mag-generate tayo, ganito na lang. Few clicks na lang since nalagay nyo na dati yung settings nitong voucher na to. Let's say, try tayo ng 1 peso, 1 minute, or 1 hour. Then, 10 MB, walang limit, 1 lang. Then, for printing, save ko siya. Ayan, 1 peso, 1 hour, generate. So, dito guys, sa phone ko to, sa actual na site ko to. Ayan. Wala tayo dito 1 peso. 1 peso, 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 0, 0. Ayan. So, wala tayong 1 peso. Mag-generate tayo. Test only. Then, generate. Ayan. Check natin dito. Dapat meron na siyang 1 peso. Ayan. Ito yung 1 peso. Ayan. 10 MB. Kasi yung scroll bar nito. So, ayan. So, yan guys. Ang dali na lang mag-generate. So, kung mag-generate ka ulit, pag ubos na yung mo, generate ka na lang. Di mo na kailangan magpunta dito at ilalagay yung lahat ng details. Then, syempre, mag-double check ka na naman kung tama ba yung nalagay mo. So, iwas error na siya. Then, dito, pwede ka na rin mag-print ng vouchers mo. Ayan, let's say itong 1 peso or itong 10. Click ko siya. Then, may ibang details pa dito guys na sa PYFI lang din. So, meron ditong check voucher. Ito yung pag in-scan nila to, mapupunta sila sa page kung saan nila pwedeng i-check yung remaining time nila. So, ilalagay nila to. Then, narin din ditong SSID. So, ayan. Print mo siya. Parang gaya lang sa Omada. Pero merong mga additional details or features. So, then meron din dito na para maiwasan natin yung pag double print, i-set natin siya as printed. So, pag click mo siya as printed, ayan. So, wala na yung print button, di mo na siya mapiprint ulit. So, maiwasan yung double printing. So, yun lang guys. Avail na kayo. Thank you.